Isang maganda at mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes sa loob ng unang linggo sa panahon ng Adbyento. At ngayon po ay pinagdiriwang ang pagunita kay San Ambrosio, isang obispo. Binabati ko po ang mga viewers, mga followers, and supporters of our daily gospel reflection. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa gawaing ito. Hindi po namin magagawang makapagpatuloy sa banal na gawaing ito kung wala po ang inyong patuloy ding pagsuporta at pagtangkilik sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At pagbati sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, saan man kayo naroon, patuloy tayong manalangin para sa isa't isa. At sa mga walang sawang nagpapaabot ng tulong para sa mga pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin. Members of 1,000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at sa mga nagbigay na po ng tulong sa ating proyekto, Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Naku, maraming salamat po. Mahigit na pong 400,000 piso ang nalilikom para sa proyektong ito. Bagamat malaki-laki pa ang ating kailangan. Hindi naman imposible kung lahat ay magbibigay sa abot ng kanyang kakayanan. Kaya nga po, hindi po tayo nawawalan sapagkat sa pagbibigay, doon tayo binibigyan at higit na pinagpapala ng Diyos. Mga kapatid, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdilayan ang mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilayan natin ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon pa rin kay San Mateo, pero ito po ay mula sa ikapitong kabanata, mga talata 21, 24 hanggang 27. Ang pamagat po na ibinigay ko sa ating pagdinilay ay nagsasabing, "Listen to God's words and do His holy will." Makinig sa salita ng Diyos at gawin ang kanyang banal na kalooban. Minsan po ay nabanggit ko ang mga katagang nagsasabing, God gave us 2 eyes, 2 ears, and 2 feet. But He gave us only 1 tongue, so we can see more, hear more, work more, and talk less. We learn more from listening than from talking, because listening is the best tool for learning. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, sinabi ng Panginoon, hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga nagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Kung may nakikinig sa salita ko at sumusunod dito, matutulad siya sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. True listening is obedient listening. To listen to God is to obey Him. Kaya una, napakahalaga po ng pakikinig, listening. Kahit po sa lumang tipan, napaka-famous po ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, nagsasabing, Shema Yisrael, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Kaya ang pananampalataya ay dapat nakatali sa pakikinig because we learn from listening. Kaya ang mga kautusan ng Diyos ay itinanim sa puso ng tao because even the heart has an ear that is able to listen. O di nga po ba, sa gitna ng word na heart, ay may 3 letters, E-A-R, and that is the word ear. Sapagat ang puso natin ay may tenga ring may kakayanang makinig. Kaya ang tenga, kapag pinagdikit, nagkokorting puso din. Kaya nga, sa Mark 12,
verse 29, ano po ang sinasabi? This is the most important. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. We listen by hearing, and that is listening with our ears. We listen by seeing, and that is listening with our eyes. Listening by sight. People do not only listen with their ears, they also listen from what they see. Remember that the tongue does not get things done. Action speaks louder than words. Paulit-ulit na nga po si San Antonio sa atin sa pagsasabi niyan. People do not only receive messages from what they are listening to, but also from the actions that they see others are doing. Words give us knowledge, whereas actions teach us wisdom. Pangatlo, listening in faith and love. And that is listening with the heart. Sabi ko nga kanina, the heart has an ear that hears what our ears cannot hear. It is only with the heart that one sees rightly, because what is more essential and important is invisible to our eyes. The heart has its own reason that reason cannot understand. Pangalawa pong elemento, pagsunod, doing God's will. That is translating faith and love into actions. Sabi nga po ni Apostol Santiago, ipakita mo sa akin ang pananampalatayang walang gawa. At patutunayan ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. You have faith and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works. James chapter 2 verse 18. The superior man acts before he speaks, and afterwards he speaks according to his actions. Sabi po yan ni Confucius. And so do the right thing at the right time, in the right manner, and for the right reason. Hindi itinatama na magandang dahilan o layunin ang isang maling gawain. Ang mali ay mali. Gaano man kaganda ang iyong ginawa, kung masama naman ang intention sa paggawa, hindi rin ito nagiging malinis at maganda sa paningin ng Diyos na sa ating lumikha. Doing the best while remaining faithful. Gawin mo yung makakaya ayon sa abilidad na ibinigay sa iyo ng Diyos. Doing the best without being faithful can make you successful. But God calls us not only to be successful, but to be faithful. Being faithful may not always make you successful, but surely, faithfulness can make you a happier person and a holier person as well. Kaya mga kapatid, totoo po, we need to listen to God's words and do His will, translating His words into our own individual lives. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, bigyan mo po kami ng lakas at tapang na isabuhay ang mga salita. Nawa ang mga salitang aming pinapakinggan, pinaginilayan, ay may salamin at may isabuhay namin sa aming mga ginagawa, sa mga ikinikilos ng aming katawan, naway makita ang katotohanan na buhay ang iyong mga salita at patuloy na nagbibigay buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po, nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, inyo pong i-like at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kakilala, mga kaibigan, at mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Begin evangelizing in your own homes. Mga kapatid, patuloy pong aming panawagan sa proyekto ng pagbibigay sa darating na Kapaskuhan. 1,000 pamilya po ang pagkakalooban namin ng tulong sa darating na Kapaskuhan. 1,000 bags of grocery items para sa medianoche para sa 1,000 pamilya. Bawat bag of grocery items nakakahalaga po ng 1,000. Kaya kung 1,000 pamilya ang bibigyan, kailangan po namin ng 1 milyon. Mga kapatid, hindi po imposible kung tayo magiging bukas sa pagbibigay. Kung may 1,000 tao lang po
na bawat tao ay magbibigay ng 1,000, magiging 1,000,000 po ang kabuuan. At mangyayari po ang proyektong binabanggit namin para sa mahirap na pamilya sa darating na Kapaskuhan. Nawa kayo po ay maging instrumento ng Diyos upang ang kanyang biyaya ay makarating sa mga nangangailangan. Remember that we do not lose in giving. It is in giving that we are given. And it is in giving that we find the true reason for living. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at patuloy na sumusuporta sa banal na gawain ito. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.